Kung ikaw naman ay mahilig manood ng teleserye, para naman magkaroon tayo ng maski pa paano, responsible parenthood. No? Hindi naman pwedeng debaterya na nga, wala ka naman matsachar dyan. Pero 99% ang sinabi. Ang totoo pala niyan, sabi sa atin ni Kalihim rin ngayon, pag sinukat pala natin ang ilan na nakuryentehan na, yung may kuryente na, pag sityo ang sinukat, 61% lang pala. Malayo pa yata tayo. Pero sa ginagawang programa nga ho, tinataya natin, lalampas na po sa termino ko. No? Pero hindi na tayo lalampas ng 2020, wala na hong matitira na naiiwan sa kadiliman. Pero pagtapaganda pa natin lalong ekonomiya. Siguro naman mas marami tayong pondo para mapuntahan yung liblib na lugar na hindi naman pupuntahan ng komersyong interes. Para lalong mapabilis yung pag-asenso, lalo na ng mga napapag-iwan ng rural areas. At sa tulong po nyo, no? Siyempre, madali ho yung itayo, pero i-maintain na. Lalo na yung pagpaniningil na usapan, mas eksperto kayo sa amin dyan. Aminin ko sa inyo, no? Marami talagang problema tayo minana. Yung kalamidad, nag-umpisa kami, halos wala ng pondong iniwan. Sabagay, yung buong national budget, hati kami ni Ginang Arroyo. Di ba? Ang unang 6 na buwan sa kanya, nung nanalo ko, akin yung natirang 6 na buwan. Yung pondo po sa calamity funds, halos depleted. Yung natira sa budget, basta wala na hong 10%. No? 50% ng responsibilidad akin, less than 10% yung pantustos doon. Pero hindi naman ho tayo napapasama. 2 buwan na po tayo lumampas doon sa gagastusin sa buwan versus sa revenues na dumating, meron na tayong surplus. Hindi ko naman sinasabing magkaka-surplus tayo sa taon. Dahil total na may papasa na niya, pinasa sa akin 325 billion pesos na deficit. Maski na po isulat natin sa papel, medyo mahabang papel ang kailangan natin gagamitin. Pero ang maganda balita nga, pasensya na ko, ulitin ko lang ho. Yung biyahe, kinukumbinse ako, malaking bagay kung makakabiyahe tayo, makakaikaya tayo ng investor. Kaya nang po ako pumayag. Nagpunta tayo na Amerika, $2.4 billion ang dumating. No? Darating na investments, 43,000 jobs. Yung karsada natin, pag tinitingnan natin, mamili na kayo. Ano bang pangunahing karsada ng ating bansa? Siguro EDSA. Okay. Magtanong ko sa inyo, lalo na doon sa pinakamatanda sa atin dito, kailan nyo huling nadaanan yung EDSA ng swabe yung karsada? Pakitaas lang po yung kamay. Kung umabot ng 2,000 and above. Wala ho. Siguro, karamihan sa inyo, kung naabutan pa nyo yung Highway 54, no, bago naging EDSA, baka doon naalala natin maayos yung karsada. Bakit ko nabanggit yan? Isipin nyo mag-aaya tayo ng turista. Tayo 3 million tourists a year. Ang Malaysia po, 22 million tourists a year. Bawat turista po, hindi bababa raw sa $2,000 ay pinapasok sa 3-day stay sa isang bansa. Ang layo natin. So, iayain natin dito para maranasan yung mga karsada natin para sungkaan. No? Ilang kaya turista mahikayat natin. So, yun ang problema. Pero hindi naman kami nagre-reklamo lang. Kailangan na solusyon. Pinagkalooban ho tayo ng utang sa Japanese government, nagkakahalaga ng mga 21 billion pesos for road upgrading nationwide. Para naman matugunan yung kailangan ng industriya, kailangan ng agrikultura, at lalong-lalo na pati po sa turismo. Para ho pag tayo babiyahe, no, hindi na ho isang araw na nasa traffic tayo bago lang makaabot sa patutunguhan. So kaya pumayag tayo nagpunta sa Vietnam kung saan pinagkaloob ng Japanese government yan. Nagpunta po ako ng Japan. Yung tiyakang investments, sigurado na, nandito na, papasok na, $2.8 billion na naman. Meron pang nakalaan na 2.6 na konti lang requisitos natin. Ang kailangan pagdaanan, papasok na rin. Kasama yung kakulang mga trabaho. So, pag-uwi ko naman ng Pilipinas, kumonti ba? Hindi ho. Nagpunta ako ng Procter & Gamble, 75 years anniversary. Sila po, 2.5 billion pesos naman. Ang paglaki ng plantang itinatayo nila, dagdag trabaho sa Pilipino, hindi lang po yung empleyado ng diretsuhan, pati na rin po yung pinagkukunan nila ng mga raw materials. So pag ako po, parati tinatanong, no? Bakit ba maliwalas pa rin? Hindi ba ang dami mong problema? Marami nga akong problema. No? Pero parami ang talaga nagtitiwalang umalis na tayo sa panahon ng kadiliman,
nandito na tayo sa liwanag at talagang malapit na mag-take off ang Pilipinas. At habang may mga taong katulad nyo na ipinapakita, no, yung malasakit, yung kabaliktaran ng kaswapangan, no, yung nakikita ang interes ng iba bago na sarili, sigurado ako magtatagumpay po tayo. Kaya doon na naman po, maraming salamat sa inyo lahat. Binigyan lang ako ng listahan yung mga hindi nabati kanina. Pag hindi ko nabati, baka kalayla galit ako. Hindi po, wala po akong kagalit. Maliban yung mga taksil sa bayan. So, mga kasama, ulitin ko lang ano. Yung mga kalaban natin na nagsamantala nung araw, no, nasa interes na lang manatili ang sistemang bulok na kung saan sila lang nakikinabang at napapahirapan tayo lahat. Hindi ho sila titigil hanggang makabalik sa kapangyarihan. Kung ano-anong paninira na gagawin, kung ano ng balakid na itatapon sa atin, sa landas natin sa tuwid na daan. Pero ako'y nakakasigurado, habang tayo'y nagkakaisa, no, maski ano pa gawin nila, hindi na matatalo ang puwersa na liwanag dahil talaga pong mananatili na sila sa kadiliman at hinahanda na po namin ang expansion ng National Bilibid Prison. Meron na po sumisenya sa akin. Problema ko kasi pag extemporaneous at nandito ako sa Tarlac, hindi na ako napipigil yung talumpati ko. Wala naman akong budget para pakainin kayo lahat ngayong gabi pag umabot tayo ng hapunan. No? Sa bago pang paalam, gusto ko lang batiin ang ating mga kasamahan dito po sa Tarlac. Siyempre, ang ating host po, si Dennis Go, nabati ko kanina, si Mayor Candido Guiam ng Victoria, at ating kabalin, Noel Villanueva ng Concepcion. Lahat po ito mga mayor. Si Mayor Manuel ng La Paz, Mayor Felipe ng Anao, Mayor Agustin ng Kamiling, Mayor Pobre ng Mayuntok, pinsa ko po si Dor sa Paniki, Mayor Sarati ng Pura, Mayor Manglikmot ng Ramos, Mayor Toledo ng San Clemente, Mayor Anunciacion ng Bamban, at si Mayor Enrado ng Santa Ignacia. Tapos may isang Vice Mayor dito na baka magtampo rin kung hindi ko batiin, si Holden nandiyan sa likod, Vice Mayor natin dito sa Irona. Ulitin ko lang po, no? Tayong lahat ngayon binigyan ng pagkakataon. Ako siguro pinakabinigyan ng pagkakataon. Pwede tayong magpanatili ng sistemang kinagistanan natin. Na kung saan, hindi naman umaasenso pero pahirap ng pahirap ang sitwasyon ng bawat Pilipino. Pero pwede natin pagpatuloy yung ginagawa ninyo ngayon. No? Importante yung kapwa ko bago yung sarili ko. At pag ganun ho, attitude. Babaguhin natin itong lipunan na ito. Babaguhin natin itong bansang ito. At sigurado po kung tagumpay, ito ilang tulog na lang talaga. Yan po, nagmumula dahil talaga naman po ang taong bayan ang lakas po natin. Pagpatuloy po natin itong pagtak sa tuwid na landas. Magandang hapon po sa inyo lahat. Maraming salamat po.